ang lupit nito mga boss ha. Ang lupit ho nito mga kababayan. Ano po bakit? Ambassador ng China, iniisa-isa po ang mga bayan sa Pilipinas mga kababayan. First time kong nakarinig ho ng ganyan. No? Yung tipo ho bang daig pa ang tatakbo ng pagka-presidente. Bakit ewan ko ho mga bossing, hindi ko lang magets bakit inaalaw yung mga ganito? Para saan? Ano ho? Sige nga, ito ho kasi yung balita ng agenda, mga bossing, o ng Bilyonaryo News. Pakinggan natin, baka sakali namang maintindihan natin kung ano talaga ang agenda ng embahada ng China. Kung bakit iisa-isahin ho mga syudad sa Pilipinas. At unang-una nga po, unang-unang pupuntahan yung Baguio City kay Mayor Magalong. Panoorin nyo ho. City of Pines ang first stop ng kontrobersyal na si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa kanyang Northern Luzon trip. Layon daw niyang Northern Luzon trip. Talagang iisa-isahin ang mga bayan. At ang first stop, Baguio. Na merong issue doon sa 110 million na tennis court. Grabe. O, tuloy. Bayin ang relasyon ng China sa mga lokal na pamahalaan ng Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dobby Di Guzman. Baguio City ang unang destinasyon ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa Northern Luzon. Daig po talaga politiko, parang presidente na tumatakbo din, ano? Game na game siyang nakibahagi sa Spring Festival in Baguio Parade sa Session Road, kasama mga lokal na opisyal at mga leader ng Chinese community sa... Ang ganito ha, tapos sino ang kandidato nyo? Hindi, tanong lang, sino kaya ang kandidato nila? Sara Duterte? Mga kababayan, ipupush siguro. Alam naman natin, si Magalong na pro Duterte ho yan, mga bossing Di ba? Ipupush nila. Eto si Sara Duterte ang patakbo, ang susuportahan natin kandidato para erekta na ang Pilipinas sa 2028, erekta na maging parte na po o probinsya na ng China. Nako, madaming papalag dyan, no? Ibang klase ito. Daig pa ho ang tumatakbo o kumakandidato sa pagka-presidente. Lungsod, ayon sa mga organizer ng Spring Festival in Baguio, ang pagdiriwang ay magandang pagkakataon para isantabi ang mga isyong politikal sa pagitan ng China at Pilipinas. Parang hindi ako maniniwala dyan. Ang hirap pong paniwalaan, mga kababayan. Sa totoo lang po, no? Lalo na pagka narinig natin yung sinasabing merong pondo o pinupondohan ang China sa mga kapwa natin Pilipino para sirain o mismong kalabanin ang ating gobyerno. Baka itong mga hakbang na ito, ang nasa isip ko, iniisa-isa ho nila yan no? Tapos, sorry pasensyahan nyo na ako kung ito yung iniisip ko, na baka bine-brainwash nila yung mga kababayan natin Na sabihin, Pilipinas, parte naman talaga kayo ng ay, nakuloko na. O kaya papakita yung ito ang gaganda ng aming ng aming mga building, ang gaganda ng mga pamumuhay ng China. Sama na kayo sa amin, no? Kaya ang dapat iboto nyo para sumama kayo at gumanda ang buhay ninyo si Sara Duterte na pro-China. Yari na. Sir, napansin ko parang mas marami participants at saka mas marami spectator. I hope this is a good sign na we can improve our relationship between the Filipino and the Chinese community. Kinagabihan na espesyal na panauhin naman sa Ambassador Quan sa programang laan sa mga residenteng may natatanging ambag sa pag-unlad ng talagang talaga hong porsigido. Ginagabi pa lungsod. I strongly believe we're neighbors, we're friends. We should always respect. Hindi, kung sinasalaula at binubuli nyo kami, paano namin tatanggapin na kayo ay kaibigan namin? 'Di ba? Doon pa lang sa West Philippine Sea Hindi ho kaya ito ay parte ng panghihikayat sa mga Pilipino na kaibigan tayo, ganito, ganyan. Kunin ang loob natin para sumali tayo sa kanya, para mapasok na din tayo sa One China. Tingin ko ganun ho. Each other. Help each other.
show respect, and learn from each other. Always treat each other like friends. Sa kanyang mensahe, ibinahagi niya na wala siyang sinayang na sandali para bumuo ng tulay ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan, kaya umiikot sa iba't ibang bahagi Mga senador nga na pro-Pilipinas, binabanatan ninyo eh. Si Jay Tariela nga eh, na talagang hindi hinahayaan eh, na mapasa inyo ang aming mga teritoryo. Sobra-sobra niyong binabanatan eh. Ang mauuto nyo lang, yung mga DDS. ng bansa para makipagdialogo. Iginit niya na China pa rin ang nananatiling pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at handaan niyang kanilang bansa para makatulong sa turismo, agrikultura at anti-criminality campaign. Talaga lang ha. Pero mga kababayan, mga kababayan, ang pinapanakot po ng mga DDS, paano kung mag-pull out ang China, ganito, ganyan? Madami pa din hong bansa na pwede na makapartner natin diyan sa mga trading show. Bakit? China lang po ba? Nandiyan ang Vietnam, Indonesia, Malaysia. Di ba? Nandiyan ang Japan. Oh, December last year, after 2 years investigation, finally, we worked together, arrested one fugitive who is a kidnapper, killed more than 10 people here. So, his name is Andy Tan, and we sent him back to China and bring him to justice. And that is pero tingin nyo ho, ano ang talagang purpose nito o yung pag-iikot nito sa bawat syudad? Yan, inumpisahan sa Northern Luzon daw ho. Yung tipo bang nangangampanya, tipo bang, ayan o, feeling ko ho mga bossing, dyan nila uunti-untiin yung mga kababayan natin Pilipino. Okay naman pala talaga ang China. Hanggang sa makalimutan na po yung mga pinaggagawa nila doon sa ating mga mangingisda. Hanggang sa makalimutan na po yung mga illegal nilang pagtatayo ng mga infrastruktura doon sa ating mga isla. Tingin ko yan ang motibo nila diyan sa pag-iikot po nila sa mga bayan sa Pilipinas, mga boss. Kaya kung madaanan man ang bayan ninyo, nako po, talasan ninyo ang pang-amoy, talasan ninyo ang pangdama kung ano talaga yung adhikain at pakay nitong mga